Asek, ito po, kanina pinag-uusapan namin ni Manong Ted dito, flu-like illness yung tawag. Bakit nga ba po Yes. flu-like? Hindi na lang tawagin ng diretsyo na trangkaso. Ano po ba itong sakit ngayon na kumakalat dito sa NCR? Opo. Sa English, sa influenza-like illness, sa Tagalog, sa Pilipino, ginagawa nating malatrangkasong sakit. Kaya siya tinatawag na malatrangkaso kasi yung mga sintomas po nila ay magkakahawig at lahat sila ay mukhang trangkaso. Pero iba-iba yung mga dahilan. Pwede ko kayong bigyan ng datos po, Manong Ted, DJ Cha. Sa ating datos, yung top 3 na dahilan is influenza A, top 1. Top 2 is yung rhinovirus, which is yung common cold natin, ubot-sipon. And then yung top 3 is enterovirus. Yan po yung mga, meron pang iba pero mahaba yung listahan. Pag nangyari ho sila, pare-pareho yung kanilang sintomas at the same time, yung pag-iwas sa kanila pare-pareho. Yung paghuhugas ng kamay, pag-iiwas muna ng physical contact lalo na kapag may sintomas. At kung may sintomas or gusto mag-ingat or vulnerable, yung voluntary na pagsuot ng ating mga face mask. Oo. So tama po ba yung pagkakaintindi ko, Asek? Ito pong kumakalat ngayon na sakit, tatlo po yung rason. Dahil po yan dun sa mga nabanggit nyo, yung influenza, RSV, kasama din po yung enterovirus na binabanggit nyo ngayon. Tama po ba? Halo-halo po ito? Yung number 2, DJ, sa minor correction lang, hindi siya RSV. Number 2 is rhinovirus. Okay. Rhinovirus. Now, having said that, ito kasi yung panahon ng ating flu season. Taon-taon po mula Hunyo hanggang Nobyembre, yan po yung panahon ng tag-ulan. Magkakasama yan nung dengue, nung lepto, nung ating waterborne diseases. Yung ILI o yung malatrangkasong sakit, nangyayari kasi nagkukumpul-kumpulan ng mga tao, umiiwas sa ulan. Yung panahon natin nagbabago, yung temperatura at yung humidity, yung dami ng tubig dun sa ating hangin. Nakakairita kasi yan dun sa ating lalamunan tsaka ilong na nagiging sanhi ng pagpasok ng ating mga flu-like symptoms. Now, ibig sabihin ba na may kakaibang nangyari? Alam niyo po, DJ Cha, Manong Ted, nung binasa namin yung anunsyo ng Department of Education at kinausap rin po namin sila personally, nakausap ko po yung mga counterparts ko sa DepEd. Ang talagang dahilan kung bakit nag-suspend sila today at bukas ay para sa earthquake preparedness, structural inspection. Sinabay na po nila yung ating health break. Dahil sabi nga nila, anyway, mag-suspend ang face-to-face, di pagkakataon na rin na magkaroon ng sanitation. So, walang outbreak pagdating sa flu-like illnesses dito sa Pilipinas kasi kaliwat kanan nga po yung suspension ng mga klase. Walang dapat ikabahala. Wala po. Sa katunayan nga po, maliban sa walang outbreak, walang emergency or anything alarming, yung pong ginawa nilang suspension of face-to-face, nakakatulong rin yan sa at least dalawa pang sakit. Halimbawa, yung hand, foot, and mouth disease. Mabilis rin kasi makahawa yan sa mga eskwelahan Tsaka yung isa pang sakit na gusto kong banggitin, dengue. Ngayon yung pinaka-perfect na pagkakataon para magtaob, taktak, tuyo at takip doon sa mga eskwelahan. Dahil anyway, habang walang estudyante, tignan natin yung mga pinag-ipunan ng tubig para wag tumaas yung dengue. Which by the way, hindi rin namin nakikita ng pagtaas so far. Pero Asek, dapat klinaro nila yun dun sa nilabas po nila na memorandum. Hindi po ba? Kasi nakalagay po doon talagang sa pagtaas ng mga kaso. Basahin ko po sa inyo yung exact na inilabas po nitong DepEd. Kasi hindi tugma dun sa naging usapan ninyo kung sino man pong Asek. Iyan, ang sinasabi dito, in light of the increasing incidence of influenza-like illnesses. Yun po ang sinasabi dito. Hinahanap ko kung may kasama rin po doon na nabanggit na titignan yung structural security ng lahat ng pampublikong paaralan. Pero para hindi ma-alarm sana yung mga magulang, sana sinabi na ang dahilan is because of the earthquake, hindi dahil tumataas yung kaso. Hindi po yung tugma din sa sinasabi ninyo na flatline yung influenza-like illnesses dito sa NCR. Opo, tama po yun, DJ Cha, at natutuwa ako na na-appreciate mo yung nuances, no? Kaya nga dun sa usapan namin kagabi, sabi namin, ay alam niyo po, DepEd, mas maganda kapag meron ho tayo mga ganitong anunsyo na pangkalusugan nanggagaling po sa Department of Health. Tama. Dahil yung datos po, pwede nating i-match. Kasi nga, nami-misinterpret Akala tuloy ng marami is may ongoing. In fact, ito na naman, sabi nga namin, kawawa naman tayo no post-traumatic stress disorder. Kasi may nakikita na ako mga post DJ Cha na parang magla-lockdown na ba uli? Answer is no. Magre-require ba ng face mask? Alam ko na yung mga questions Magre-require ba ng face mask? The answer is no. Meron bang bagong virus? The answer is no. Yan.
So at least malinaw po ngayon walang dapat ikabahala ang mga magulang. Ang suspension ay para i-check po yung integrity ng mga school buildings natin. Sasama na rin yung disinfectant kasi nga hindi man tumataas pero may mga kaso ngayon nitong mga trangkaso.